Napakabuti talaga ng Diyos natin. Pwede pong makita yung mga kamay ng mga nagsasabi po, ang Diyos po natin ay napakabuti. Ayan. So, napakabuti po talaga ng ating Panginoon. Sa mga nakaraang pong mga linggo, maaaring marami po tayong pangyayari sa buhay natin na hindi natin may paliwanag, no? Naghahanap tayo ng katanungan, Lord, bakit sa akin ito nangyayari? Lord, bakit sa kanya ito nangyayari? Lord, bakit ako pa? Lord, bakit ginagera itong Korea? Lord, bakit gano'n? Marami tayong katanungan. Pero hindi ba natin natatanong sa sarili natin? It's not about the things that we see around us. It's about Jesus. It's about our Lord. Not about our lives. Nagiging makasarili yung mga Kristiyano. Huwag po dapat. Ang buhay po natin ay sa Panginoon. We should deny ourselves. Our joy is in the Christ in us. Amen po? Amen. So, kanina po nung tinanong ko, sino po nagsasabing napakabuti po ng ating Panginoon, lahat po nagtaas. Dito po, first come, first serve, as usual, mga nakarang linggo. Pwede po bang tumingin tayo sa katabi natin at ngitian po natin ang matamis ng ngiti. At sabihin natin, mahal na mahal kita sa Panginoon. Ang sarap po, di ba? Ayan. So, namiss po natin si Mustafa. Musta na kasi Mustafa? We have our Bangladesh brethren here. We met him last Sunday, pero ngayon, fortunately, hindi siya nakasama. So, sa mga susunod po, linggo. So, kaya po nang nasabi po, testimony time, panahon po para ipagyabang ng Diyos na kinikilala natin. Panahon po para ipagyabang ang Diyos na buhay. Amen po? Pero dito po, kaya nang nasabi ng ating mahal na pastor, ABC, testimony time. Accurate, brief, and Christ-centered. Amen po? Ang nagpapasalamat po tayo sa Panginoon, nagpapasalamat ako sa Panginoon, sa ganito, sa ganyan, sa ganyan. Napakabuti po ng ating Panginoon. Ganyan. Laging nakasentro sa Kanya. Hindi yung, napakagaling ko po kasi nung alam niyo po nung nandito sa trabaho ko, tinulungan ko po siya, ganyan, ganyan. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi ang galing ko po eh. Kasi ganyan. Araw, lahat po ng papulit pagsamba sa Panginoon, lahat. Lahat iikot sa kabutihan ng Diyos kasi sa Kanya po ang lahat eh. Diba? Sabi po sa salita ng Diyos, lahat ng bagay nilikha sa pamagitan niya. At lahat ng bagay sa Kanya po. Amen? So, sino pong gustong magpasimula po magpasalamat sa ating Diyos ng buhay? Magbigay patutuo po sa katapatan at dakilaan. Palapakan po natin ang Diyos sa buhay po. Amen? Ganda nga po sa bawat isa, digay sa ating Panginoon. Kung mayroon pong dapat talagang pasalamat sa Panginoon, wala po iba kundi ako talaga. Salamat sa mahal na Panginoon na nagbigay sa akin ng buhay at kung nung mga nakakaraning na tumatayo ako, sabi ko ayoko nang umiyak kasi bakit magalaksa ako dahil pinagaling na ako ng Panginoon pero hindi ko maiwasan na umiyak dahil naman sa kabutihan ng Diyos, talagang napakabuti niya. Salamat ako sa Panginoon dahil yung operasyon na ginawa sa akin ay naging matagumpay at talagang damang-dama ko po yung kung paano ang paghawak ng Diyos sa buhay ko, paano niya akong sinamahan. Magmula nung Lunes na pinasok ako sa ospital, talagang naranasan ko po yung pagsama niya sa akin. Panahon na sa tagal ng panahon na ininda ko yung sakit na akin naramdaman dahil sa kahinaan ng loob ko, hindi ko po talaga siya maipagpagamot dahil mahina po yung loob ko. Hanggang sa umabot po sa parang hindi naging maganda. Pero napakabuti po ng Diyos. Nakita ng Diyos yung puso kung paano ko po minahal ang Panginoon. Nakikita ng Diyos kung paano sa kabila ng nahihirapan ako noon, talagang sabi ko nga ang buhay ko'y para sa iyo, Diyos. Ang buhay ko'y masaya pag nasa presensya mo. Pero nagsasuffer po ako ng sakit noon. Dito po ako talagang every Sunday talagang super po yung nararamdaman ko. Pero pag nasa gawain po ako ng Panginoon, nararamdaman ko yung kagalakan, yun lang po talagang naano ko yung kagalakan na
bigay ng ating mahal na Panginoon hanggang sa dumating yung puntong talagang naano na rin ako ng asawa ko, ni Pastor, tsaka ng anak ko na pumunta kami sa doktor. Tapos yun, hindi na ako pinauwi. Talagang iba na yung kalagayan ko. So, talagang pati yung doktor ay binigay ng Diyos para sa amin. Na talagang siya yung specialist ng doktor para sa butuan. Lang sabi ko rin, bahala na po kayo. Basta ang buhay ko sa ito lang talaga itiniluhan. Tunay nga po ang buhay natin. Talagang dapat lang po talagang sa mahal na Diyos natin ipagkatiwala. Napakahirap. Ang hirap po ng dinanas ko. Pero andun pa rin yung kamay ng Panginoon sa buhay ko talaga. At naniniwala din po ako na yung mga panalangin ng Diyos, ng mga kapatiran sa akin, talagang tama ko po yung pagtugon ng Panginoon sa mga panalangin ninyong lahat. Hindi lamang po tayo dito, kundi yun din po sa mga namin sa Pilipinas. Kaya isa po yun na nagbigay sa akin ng lakas at yun talagang pagtugon ng Panginoon na tunay na ang ating Panginoon po talagang hindi niya tayo bibigay. Yung pabor ng Diyos ay bibigay niya para sa ating mga anak niya. Ngayon po, nung last Sunday, gusto ko pong gamalubal at parang hindi po ako sanay na wala akong gawa kahit sa Pilipinas. Siguro hindi wala talaga po akong absent sa pagdala ng luhain kasi yun nga po yung aming buhay. Pero nung Sunday na, hindi ako talaga pwedeng lumabas pa dahil parang 3 days pa lang after ng operation ko. Sabi ko, naiiyak ako dahil sabi ko, Lord, hindi po ako masaya talaga. Hindi po ako masaya. Sabi ko, alam mo yung nararamdaman ko, hindi po ako masaya. Hindi po yung buhay ko dito. Talagang ang lungkot-lungkot po talaga. Nalulungkot ako lagi kung sinabi na yung Holy Spirit magbigay sa akin ng kaaliwan. Pero sabi ko, hindi ito yung buhay ko, Panginoon. Sabi ko sa susunod na Sunday, sabi ko, Lord, makasama ko yung kapatiran, makasama ko yung kami maglilingkod sa inyo. At salamat po sa Panginoon dahil kanina nga po talagang nagpaalam na kami nung nung nakaraan pang araw, pumayag yung doktor. Tapos kanina parang nagkaroon ng konting problema, pero sabi ko, nag-bless din ako sa buhay ng manunong ko kay Ariel. Halaga niya sinasabi na napapalakas po ako sa na talagang yung faith niya talaga na makakasama ako, talagang may gagawin ng Diyos. Talagang gagawa ang Diyos at lagi ko rin sinasabi kahit binubulong ko sa sarili ko na alam ng Diyos yung puso ko kasi alam ng Diyos kung ano talaga yung nilalaman ng puso ko. Sabi ko, kaya mo Panginoon yung kalooban mo ang masunod, ang kalooban mo ang mangyari dahil alam ko na alam mo yung nilalaman ng puso ko. Tapos talagang inayos ng Panginoon yung sasabi, bago raw ako ilabas, magbabayad kami yung bayaran daw yung 5 million. So, nagulat po kami dahil 5 million talaga. No, pero sabi ko talagang walang imposible sa Panginoon. Yung laging sinasabi niya ay ang kaisipan ng, iba yung kaisipan ng Diyos, kaisipan natin. Lahat kayang paguhin ng Panginoon. At nung nga sabi kanina, sabi ko, siguro hindi na naman ako makakadalo sa isip ko lang na, pero Panginoon, kayo na pong bahala sa lahat, ipinaubaya. So, kung pumayag na yung doktor, dumating si Pastor, kung pumayag na sabi niya, sorry, pwede na rin daw, pwede raw akong makalabas. Tapos, kinausap ni Pastor yung doktor, pinayagan ko ako ang sa'yo na, sarap lang maramdaman ko dati. Sabi ko, makakasama ko yung mga kapatiran at higit sa lahat, gusto ko rin talagang sabihin sa Panginoon, sa mahal na Panginoon, na gusto ko talaga siyang pasalamatan. Gusto kong sabihin, gusto ko talagang isigaw, gusto kong malaman ng maraming tao na tunay na napakabuti ng ating Panginoon, napakabuti ng ating mahal na Diyos talaga. Talagang ang lahat ng pabor ibibigay niya sa kanyang mga anak, yung lahat ng na posibleng na imposible, gagawin posible ng Diyos. Eh, sabi ko, salamat sa Panginoon at nung sabi ko, hanggang 4 o'clock lang kami. Sabi ko, bahala na po kayo, Panginoon. Sa tulungan niyo po ako, hawakan niyo po yung buhay ko. At salamat po sa Panginoon.
sa kanyang ginawang patagumpay ng operasyon, sa kagalingan na ginawa niya sa akin. At bagamat ibabalik pa po ako, Mami, babalik pa po ako doon. Pero lagi po ako umiiyak. Hindi ba ito noon, iiyak mo ng kagalakan. Kasi pag iyak na lang po ito ng kagalakan, may kamasihan ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon at salamat din po sa mga panalangin mo. Salamat sa nangingi pa rin po ako ng prayer dahil madalas pa rin pong nawawalan ako ng ganang kumain. Kaya talagang palakasin pa rin ako ng Panginoon. At hindi ko pa alam kung hanggang kailan pa ako sa ospital, pero naniniwala po ako na sa madaling panahon pa lalabasan rin ako ng Panginoon at kasama-sama na po tayo magpapatuloy na maglilingkod at sasamba pupuri sa Kanya. Hallelujah! Kaya salamat sa Diyos sa lahat ng ginawa niya, patuloy pa niyang gagawin sa bawat buhay natin. Salamat po sa Panginoon, maging sa bawat isa sa inyo. Salamat sa mga prayers. Salamat sa tulong niyo. Hallelujah. To God be the glory. So, lahat po tayo sumadaan sa buhay na kailangan mag-grow po yung faith natin. Faith is not what we say. Diba? Faith is how we live. So, dahil pwede po sabihin natin, ganito. Nakakasawa na po bilang Kristiyano. It's about time for us to live the faith that we live. Amen po? Amen po? And faith works through love. Pag mahal mo isang tao, maniniwala ka. And faith works not through your love. Faith works through the love of God. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Amen po? So napakabuti po ng Panginoon. It is always the will of God to heal people. Naniniwala ako na nananampalataya sa ating Panginoong Diyos na si Mama ay pinagalingan ng Panginoon. Amen. Amen. So napakabuti. Palakpakan po natin ang napakabuti niya. At sino po pang gusto magpasalamat sa ating napakabuting Diyos? Si Father Renel. Amen. Napakahit.